Ingat lang tayo pala. Kasi natutulog ang magpinsan. Ayan. Ayan naman. At syempre, makikita nyo ngayon, yung matagal nyo nang hindi nakikita sa vlog. Mga kakuks. At ayun nga, yung hindi natin nakikita sa vlog, hindi na natin nakikita sa vlog ay si Sabit. Ayan. Si Sabit po ay nag-iisang babaeng kapatid ni nila pala. Oo, nila June, nila Dix, nila Paul, at si babae sana. May babae sana. May muntik nang maging babae. Wala. So, ayun, si Sabit. At siya po ay ang may bahay ni Meltong Romel, aka Meltong pala. So ngayon, mga kakus, ay gusto ko munang sabihin sa inyo dahil hindi na rin natin sila nakakasama kasi nga syempre stop tapos vlog, parang hindi kami dire-diretsong nagba-vlog. Kaya si Sabet ay nagtratrabaho po siya sa Rai Eatery yung. Bali yun yung hotel po dito sa ayun. Try niyo pong pumunta. Oo, napakaganda po doon at ewan ko kung kailan pa siya babalik. Malalaman natin yun yan mamaya at kung makapasyal kayo doon ay sana makita niyo si Sabet, mga kakuks. Doon niyo siya makikita. Doon po siya nagtatrabaho noon, pero sa ngayon naka-leave po siya, mga kakuks. So ngayon ay isa na rin siyang katulad namin ni Senyang at ni Senyang katulad na namin siya ni Senyang na isa na pong ganap ng magulang. Yay! Congratulations, Sabit and Meltong. At eto nga, malalaman natin yung journey niya sa pagkakapanganak kay Luan Iliam. So, ayan. Welcome to the Christian world, baby. Ayun, may lalaki ng apo sila tatang, mga kakok. So, happy, syempre, kami nila lahat para sa kanila ni Meltong, mga kakok. So, ayun, malalaman natin yung paano nga ba ang journey ni Sabit sa kanyang pagkakapanganak kay Eliam, mga kakus. Ang tawag, kaya nabubulol akong ipangalanan si Eliam kasi ang tawag namin sa kanya ay iba-iba. May Romeo. Yun kasi, mga kakus. Mahilig kasi silang magpangalan sa parang si Romeo, ang tawag nila kay Dix or kay June ay Mario. Ganon. Parang ganon yung tawagan nila. So, nahilig kami sa Romeo na pangalan. Ngayon, nag-i-stay kasi sila, Sabit ngayon, sa Apari, mga kakuks. Bale, bumisita lang sila. So, ang tawag naman kay Eliam ay doon ay Potpot at saka Illo, mga kakuks. O, di ba mas grabe sila magpangalan pala doon. So, anyway, eto naman ko. So, ikwenta natin, Sabit, kung paano naman yung journey mo ng pagkakapanak kay Eliam. So, hello baby Eliam! Sana mapanood mo to ninyo paglaki ninyo nila Sabit, nila Tina. So, ayun na. Sabit, Pengay. Ay, pala, Pengay pala. Yung next site ka. Start agad. So, yung pregnancy journey ni Sabit, mga kaus, ay parang katulad din nung sa akin na dalawa yung medyo magulo yung due date niya. So, ayun mga kakuks. Yung first ultrasound ko kasi mga kakuks, yung sa first trimester pa lang ako noon, September 6, yung sa due date ko. Tapos, nung third trimester ako, nagpa-ultrasound ulit kami, September 16. Pero yung mga araw na yun, hindi kasi ako nanganak, mga kakuks. So, September 21 ako nanganak. Yung September 20 around mga 6 p.m. siguro yun, mga kakuks, parang ano ba yun? Nag-labor. Hindi ko siya naramdaman yung labor ko, basta na Tagalog, tinagtak. Pumutok. Oo, pumutok kasi yung panubigan ko, mga kakus. Yung alam ko is
panubigan na buo na yun, yung parang madaming panubigan na yun. So, yun, mga isang oras pa siguro kami nag-stay sa bahay, tapos tinawagan ko sila ate Kakuks, sila Inang, sabi nila punta ka na lang sa ospital para malaman natin kung paano kayo, paano yung... Kasi wala akong nararamdaman noon mga Kakuks. Parang pumutok lang siya sa first hospital na pinuntahan namin, na IE ako, sabi nila 1 cm. Pero nung time na yun mga Kakuks, sabi nung nurse is nag-delete na pala yung panubigan ko, hindi siya todong pumutok, parang nag-leak lang siya. Oo. Tapos mga 1 hour siguro ulit na nag-process silang, kinuha yung mga information ko. Tapos sabi nung nurse ililipat kami sa ibang hospital kasi wala daw OB doon. Kasi kailangan ko daw ng OB ng mga Kakuks kasi nga nag-delete daw yung panubigan ko. Ayun, mga Kakuks. So, ayun nga, at kailangan, parang emergency yung nangyari kay Sabet. Parang hindi namin in-expect na ganun, mararanasan niya yung mga ganun. Kasi sobrang smooth ng pregnancy niya. So, eto na nga, manganganak na nga lang siya. Ganito pa yung nangyari. So, naglilik. Akala niya ay yung panubigan niya pumutok na. Yun pala, nag-leak pala yung panubigan niya. Naka 1 cm pa lang siya, mga Kakuks. So, inutusan sila na lumipat ng hospital kasi hindi siya pwede dun sa kung saan siya manganganak, mga Kakuks. So, ayun, sabi ng hospital na yun ay kailangan nilang lumipat sa Ibang hospital. Yun. Tapos, pagkadating namin doon sa isang hospital, doon sa sinabi nila, may referral na kami doon, pinakita na lang namin mga Kakuks. Tapos, inai ulit ako ng OB. Sakit, ang daming IE. IE, tapos after ng IE, 1 cm nung una mga Kakuks, so, sumunod 3 cm na. So 1 cm ka sa unang hospital, 1 cm ka pa rin sa... 3 cm. Parang pagkadating namin doon, inai ako, nag 3 cm. Pero nag-delete talaga yung panubigan ko mga Kakuks. So, inadmit na ako, then yung tinurukan na ako ng indus, pagpa-indus ng labor para mabilis yung yung pag-labor ko mga Kakuks. Sige, pagpatuloy mo Sabet para malaman nila yung pinaka-exciting part sa'yo. So, ayun na nga mga Kakuks, sinurukan ako, tapos natatawa nga ako kasi ang sakit na mga Kakuks. Tapos sabi nung nurse, bakit hindi ka pa natutulog? Grabe. Nagle-labor. So, shout out sa mga Kakuks, sa mga nakatulog at kayang matulog habang nagle-labor, di ba? Matulog ka muna para may lakas ka, pero ang sakit na nun. So, comment kayo mga Kakuks kung naranasan nyo ba yung induced labor na wala, yung kaya mong matulog. So, yun. Ayun na mga Kakuks. Tapos, yung time na yon, palagi nang chinecheck yung heartbeat ni baby, mga around 11 p.m. Lagi nilang chinecheck yung heartbeat ni baby. Every 30 minutes siguro. Hindi ka kinakabahan Hindi noon? na kasi- Wala silang sinasabi? Hindi ate, kasi noon medyo malakas pa naman. Malakas yung heartbeat niya, naririnig ko pa. Pero mga around 12, palagi nang chinecheck. Bakit kaya palaging chinecheck yung ayun. heartbeat? Palaging chinecheck, tapos salitan yung dalawang nurse na nag-check. Buti hindi nag-flashback yung nangyari kay Sid noon. Hindi, parang Man nararamdaman ka ba or something? Wala naman. Wala ate. Hindi ka kinakabahan or Hindi, parang yung nararamdaman ko, labas ka na. gustong-gusto mo na siyang lumabas? Kasi lahat ay parang dasal na lang ako ng dasal noon kasi ang sakit-sakit na. Pero tapos inai ako nung pumasok si OB, inai ako 7 cm na siya. Oh, yun. Oo, Ilang oras yung labor mo? mga nag-start siya ng 9, 10, 11, 12. Oh, 12. 12, ganun na, lagi nang chinecheck, salitan na ni yung nurse na dalawa na lalaki na i-check yung heartbeat. Wala pa silang sinasabi? Wala pa ate. Tapos, after nun, chinek ni OB, 7 cm ka na, sabi niya. Tapos, around 12:30 siguro yung mga Kakuks. 12:30,
pumasok si Obi sa akin, ay pumasok siya sa tapos tinek yung heartbeat ni baby. Sabi niya, emergency CS ka na namin kasi bumababa yung heartbeat ni baby mo. Oh. Shout out ulit sa mga nakaranas ng labor pero i-emergency CS pala. So, sige sabi, pagpatuloy mo. Yung tipong 7 cm ka na. Natatawa ka ngayon pero noon. Gusto kong marinig yung kwan. Gusto kong marinig yung kwan, yung labor experience mo kung paano mo kinaya yun. Yung tipong 7 cm ka na mga kakuks, konti na lang. Sakit no? Indus pa yan mga kakuks. Sobrang sakit ng indus mga kapag 7 cm ka na, tapos after nun, sabi nung Obi kay sa mother-in-law ko, yung soon to be mother-in-law ko, na mama ni Meltong, i-CS namin si Mrs. Mami kasi bumababa yung heartbeat ni baby. Ayun. And fetal distress, yung parang yun yung ano niya. Nai-stress si baby sa loob mga kapag. So, paulit-ulit na chine-check yung heartbeat ni baby, yun pala bumababa na. Kaya daw pala paulit-ulit nang chine-check every after 30 minutes. So, yun. Tapos after noon, pinalitan na yung, parang tinanggal na yung tinurukan nila ng pagpa-induce ng Oo. labor. Tapos medyo bumagal yung sakit. Pero sobrang sakit Oo, nun. tapos sobrang sakit pa rin. Tapos linagay na ako dun sa OR. Tapos tinurukan na ako ng anesthesia. Ano yung masakit? Alam nyo, Makus, nung nandito sila sabit kahapon, talagang tinanong namin sa kanya, tinignan ko pa nga yung kanya, yung tahi niya eh. Parang talagang, for the first time, makakakita talaga ako. Although si S naman yung ate ko, pero hindi ko na nasang tinignan yung sugat niya. Kaya sabi talaga, grabe. Sige. Yung natatawa. Matatawa ka na lang talaga kasi ang dami-daming yung tiniis mo yung 7 cm. 7 cm. 7 cm ka, tapos emergency. Tapos yung si S mo na. Ayun, nasa OR na kami mga kakuks. Masakit ba? Oo. Yung masakit doon is yung tinurukan ka ng anesthesia. Sa likod. Tapos ganun pala pag mga anak ka na parang wala ka nang hiya. Hindi ka na nahihiya. Para mga babae is, yung Obi ko lang yung babae doon mga kakuks. Tapos lahat na sila lalaki. Parang okay na lang. Yung tipong nahihiya ka sa mga, pero pag magiging magulang ka na pala, wala lang hiya-hiya. Walang ganun. Wala kang maiisip na kundi makalabas yung anak mong safe and sound. So, si Sabit po ay na emergency CS mga kakuks. Tapos, ayun na nga mga kakuks, around 1:47 a.m. po ng September 21, yon lumabas na po si Luan Iliam. Welcome to the world, Luan baby. 3.38 kilogram po siya. Diba? mga Mabigat kakuks. siya. Mabigat siya. Tapos, mga kakuks, nakatain na po siya sa loob ng tiyan ko. Oo. Nakatain na po siya sabi po ng Obi po. So, yun nga, tingin namin na hindi namin alam, pero thanks God kasi hindi namin alam kung anong nangyari, ba't ganon, kasi nga, based naman sa last menstruation mga kakuks ay September 20. Ay 42 weeks ka. 40 weeks. 40 weeks si Sabit. Kaso, nakatae si baby sa loob mga kakuks. Hindi namin alam. Tama naman yung last menstruation niya. So, tingin din namin ay na Overdue. Kasi yun din yung sinabi nung Obi. Overdue daw, sabi nung Obi. Pero, thankful naman ako kasi wala daw siyang nakain. Walang tinurok sa kanya mga kakuks. Walang nakain na tae si baby. So, Oo. So, super thankful mga kakook. So, as in, nung nung nalaman nga namin masi-CS na nung palang pagkaalam naming nagli-leak, yung sinabi sa amin ni Sabit na nagli-leak yung panubigan niya ay, tingin na namin noon ay masi-CS na talaga siya. Kasi, sabi nga nila parang, yun na nga, parang, parang delikado din kasi delikado yun mga kakook para sa baby. So, ayun na nga, thanks God kasi lumabas si baby kahit pa man nakatae na siya sa loob ay safe siya mga kakuks at
Hindi niya na kailangang mag-antibiotic, no? Hindi na siya na antibiotic mga kakoks. Yun yung pinagpapasalamat ko kasi kahit nakatae siya sa loob, hindi siya na antibiotic. Kasi may kasama kami sa kwarto noon kakoks na naawa din ako kay baby dun sa baby niya kasi nakakain daw siya ng tae mga kakoks kaya may antibiotic siya. Nakaawa ako. So, naku-curious nga ako, mga kakuks. Naku-curious ako kung gaano nga ba kasakit yung mga CS. Kasi nga, thanks Lord, hindi ko na-experience yun. Kasi parang hindi ko kakayanin yung CS, mga kakuks. So, kung sino, ine-expect talaga naming magno-normal si Sabit, mga kakuks. Pero tingnan mo nga naman talaga, na CS siya. So, paano? Hindi mo talaga. Kasi, nung nagtatrabaho ako mga kakoks, taas baba. Oo. Parang lakad ako ng lakad. Sobrang smooth nga lang yung pregnancy ni Sabit, mga kakuks. Parang walang problema. Pero, Diyos ko, nagulat na lang kami CS na pala siya, mga kakuks. So, kumusta naman, di ba sabi nila, hindi ka pwedeng tumayo ka agad. So, paano nung tumayo ka? So, ayun Totoo mga ba kakoks. yung mahirap? Or paano yung experience? So, ayun nga mga kakoks, nag-start na yung opera ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours. 7 hours bago ako pinatayo ng mga nurse. Pinilit pa nila ako mga kakoks. Oh, sobrang sakit. Kasi hindi ako pwedeng mag-unan mga kakoks. Talagang flat. Oo, flat dapat. Hindi ka pwedeng mag-unan. So, Kaya, nung, ma'am, tayo ka na. Kasi wala na yung anesthesia ko noon ng mga kakoks ng mga around 7 to 8 a.m. siguro ng umaga. Wala na, nararamdaman ko na yung sakit ng tahi ko. sobrang sakit. Oo. Tapos sabi nung nurse, ma'am, tayo ka na. Kailangan mo nang umupo-upo, sabi ng nurse. So, ayun, sinabi ko kay Meltong na alalayan ako, paupin ako. So, pinilit kong po mga kakoks. Ang hirap. Parang iiyak na hindi ko ma-explain kung gaano kasakit yung tahi ko, mga kakoks. As in. Sobrang sakit. Oo, sobrang sakit mga Kung kakoks. may mas mataas pa tatin, doon na pinakamataas na. Yun na yung sabi ko nga, yun na yung pinakamahirap na naranasan ko mga kakoks. Alam nyo kasi, ang hirap din kasing i-compare yung CS sa normal kasi magkakaiba ng sakit yun, mga kakoks. So, thankful ako kasi hindi ko nga naranasan yung CS kasi feeling ko hindi ko kakayanin, sobrang sakit. So, hindi nga lang doon natapos yung kwento, mga kakoks. Kwento ng journey ni Sabit. Ayun mga kakoks, to pinilit kong tumayo. Umupo na lang ako. Tapos nung sabi nung mga nurse, padedehin mo na si baby. Ayun. So, ayun na nga ako, pinadede ko si baby. Akala ko naman po mga kakoks is may lumalabas na gatas sa Alam niyo na? gatas. Oo. So, wala pala mga kakoks. As in, wala palang lumalabas na gatas. So, yung baby ko naman, dumedede naman siya mga kakoks, nakakatulog naman siya. So, akala ko, May ininom siya, may nabubusog ininom siya, oo. gano'n. Kasi nakakatulog. So, tapos mga around mga 2:30 to 3 Hapon. siguro hapon nung dumating na si Inang Kapangil kasi syempre nagbenta muna siya sa palengke bago siya pumunta doon sa amin. Mga around 2 to 3 so dumating si Inang Kapangil. Napansin niya na wala palang lumalabas sa na gatas. Oo. Walang lumalabas mga kakoks. Tapos iyak na nang iyak si baby ko. Iyak siya nang iyak kasi ako nai-stress. Umiiyak na din ako kasi Oo, grabe pala yung stress pag bagong panganak. oo, as in naaawa ako sa baby ko. Yung ginawa ni Inang pinadede niya dun sa katabi namin mga kakoks. Shout out po sa inyo. Oo, thank you so much po. Kung sana nanonood kayo. Dumede yung baby ko sa katabi namin. Doon siya dumede. So, nagpapasalamat ako. Tapos yun, tumigil naman siya sa pag-iyak. Tapos ako naman, pump ng pump. Wala talagang lumalabas mga kakoks.
Kasi may ganun pala mga kakus, yung hindi, sabi ko, tumawag sila sa akin, paano daw yung ginawa ko, ganito, ganyan. Kasi yung ginawa ko lang naman noon mga kakus, ay bago ako nanganak, kasi inom na ako ng inom ng mga sabaw-sabaw. So, nung nanganak ako, hindi naman siya malakas, pero alam kong may nadidede si baby. So, tumawag sa akin sila inang na paano yung ginawa ko. Hindi ko pa nga siya kinulog ba mga kakus, kasi daw, nung unang panahon daw, ganun dapat yung ginagawa mo. Pero, hindi ko ginawa kasi may lumalabas naman siya may lumalabas naman na gatas mga kakus. Pero kay Sabet, sabi ko pilit pa ako lang, pilit meron yan, konti lang, ganyan talaga, konti lang. Pero talaga, nung pinakita na nila na kung gaano kadami yung lumalabas na gatas, is hindi mo siya mahahalatang may lumalabas talaga mga kakus. So, ayun, hindi pala talaga kaagad lumabas yung gatas ni Sabet. So, anong ginawa ninyo? So, ayun na nga mga kakuks. 2 beses sigurong dumede si baby sa katabi namin. Hapon, tapos gabi. Tapos, ayun, tumigil siya sa pag-iyak. Tapos, kinaumagahan na naman, stress na naman kami. Umiyak na naman ako mga kakuks kasi wala talagang Walang lumalabas gatas. mga kakuks. Tapos, sabi ko sa nurse, baka naman po pwedeng, sabi ni Inang po pala, baka naman pwedeng lang battle. Oo, formula. Yung mag-formula para lang maano yung gutom ng baby ko. Pero ayaw talaga. Merong lalabas, ipadede mo lang. Ganun pala talaga doon pag sa hospital. Kasi may parang pinipilit na talagang mag-breastfeed ka mga kakuks pag awan ko, di naman nila sa akin kasi hindi naman nila pinilit. Tinanong pa nga nila kung breastfeed ako or formula. Pero sa ospital na kung saan siya nanganak mga kakuks, ay talagang pinipilit na mag-breastfeed siya. So, hindi ko naman ginajudge mga kakuks kasi sobrang hirap din naman kasi sobrang stress na maibibigay sa'yo pag hindi mo na pa tigil yung anak mo na umiiyak. Sobrang stress, alam mong walang lumalabas na gatas sa'yo. So, sumabay yung sakit ng tahi, sumabay yung stress na walang makain yung baby mo. So, yun, sumabay na din yung iyak ko. Naawa na nga sa akin si Inang, mga kakuks. so anong ginawa niyo? Nag-formula ba kayo or hindi? Or ano? Meron kasi kaming, may barkada kasi si Meltong mga kakuks na same din ng case sa akin na walang lumalabas na gatas. So, trinay namin i-formula. Pero konti lang mga kakuks. Tapos, nung parang natatakot din naman si Inang na i-formula si baby, tinanong niya sa nurse, parang nagpaalam din siya. Tapos, sabi nung nurse, hindi talaga, bawal talaga. So, napainom namin siya ng mga kalahating Ay, bago kutsara niyo siguro. sinabi, Napainom napainom. na namin siya. Pero natakot si Inang, kaya Sinabi niya sa Sinabi nurse. din niya. Oo. Kasi Yun si eh. Inang mga kus, hindi siya masyadong naglili. Oo, natakot din siya. Oo, natakot siya. Pero napainom na namin siya. So, ayun, parang hindi kami marunong magpainom sa bottle. Parang may pumasok dito sa may ilong niya. So, sinanction si baby. Sinaction siya, oo. Yung nakuha is gatas talaga na yung mga kakoks. So, hindi ko na yun inulit. Pero mga kakoks, pagka uwi namin, Ginawa ko inulit ko. Kasi wala talagang Oo, lumabas. kasi alam mo yung stress na bibigay naman kasi sa iyo kung hindi mo wala kang maibigay na gatas doon sa baby, yung yung kumakain na nga, pag wala kang maibigay, yung nagsasalita, pag wala kang maipakain sa kanya, na-stress ka, how much more dun sa hindi niya alam sabihin yung gutom niya, puro iyak lang, di ba? So, hindi natin dapat i-judge yung mga mga mommies na nagpo-formula, di ba, mama? So, ayun nga, di ba? Saksi naman na, hindi ko alam bakit pag CS ba talaga walang lumalabas kagad, or talagang may cases siguro na gano'n, mga kaus. May case siguro na sabi naman ni Inang ate na nung Anak na. first time baby daw niya is ganun din parang sa akin. Ay, kahit normal, may Parang ganun mahirap palang. lang din daw. So, ayun. 'Di ba? Ang dami din niyang mga kaus, ang dami din niyang struggles, mga nangyari.
bago naging okay si Eliam. So, kumusta naman si Eliam ngayon? So, ngayon mga ka-cooks, may lumalabas ng gatas sa akin. After 3 days Ayun! siguro, mga ka-cooks. Ayun. As in, yung pagkain ko ng umaga, may malunggay. Ay, ganun yun. Tanghali, malunggay. Ay, kaya pala sobrang katas mga kakuks. Grabe Gabi, yung gatas na. malunggay. Feeling ko nga, mas marami yung gatas na lumalabas sa kanya kaysa sa akin talaga. Grabe. Parang ganun yung ginawa nila doon na malunggay halos yung pagkain ko ng umaga, tanghali, gabi. May sabaw, tapos may malunggay. Ayun. Yun. Kaya, effective naman talaga yung malunggay. Mm-mm. Sobrang healthy ni baby. Baby Eliam mga kakuks. Sobrang haba niya. Kung gaano kahaba si Pengay, mas mahaba si Baby Eliam mga kakuks. At mas mabigat siya. At alam nyo ba, kung pwede ko lang sana ipakita kaso nga lang natutulog na siya mga kakuks. Siguro bukas ko na lang siya ipapakita. Kasi nga natutulog na siya, baka may istorbo natin. Magpupuyat pa si Meltong at Sabet mamaya. So, sabihin ko na lang, si Baby Eliam, napakahaba niya. Parang yung katawan niya ay parang 1 month old talaga mga kakuks. Diba? Sabi nga nung doctor nung check-up niya, mga kakoks, nung after 1 week check-up niya, tong mga damit mo parang pang 1 month old na. Talaga kasi, Kasi mahaba siya mga kakoks. saksi talaga ako mga kakuks. Kasi syempre niko-compare namin si Pengay at si Sabet. Pengay at si Eliam. Nakakuha ako kasi ngayon lang natin makikita ulit si Sabet sa camera mga kakuks. Noong 1 month si Pengay mga kakuks. So, etong bahay, parang nakulayan kasi nag-stay ngayon sila Sabet dito. Parang nakulayan yung bahay ngayon kasi may 2 bata. At si Tina syempre pupunta lagi kasi dito mga kakuks pag umaga. Kaya lang, nag-vlog lang kami ngayong gabi. Kasi nga, yun yung free time. Oo, yun yung free time namin. Kami matutulog na. Sila, hindi pa. May puyatan pa sila. So, gusto ko munang, bago ko tapusin tong video mga kakuks, siguro saka na yung kamustahan, pero as a mom. Pero gusto ko naman, syempre, kumustahin si Sabet kung kumusta ba naman siya sa journey ng pagiging magulang. So, ilang weeks na ba si Si Eliam. Eliam po mga kakoks ay 2 weeks and 3 days na po siya ngayon. Ayun. Oo. Pero yung katawan niya po at yung kahaba niya ay para po siyang 1 month old mga kakuks. At kumusta naman yung paano mo? So, sa ngayon, mga kakoks, medyo nakaka-recover na. Pero nung first week, ganun, umiiyak pa ako doon. Kasi syempre, iba yung nasa bahay ka. Oo. Okay naman doon, maalaga naman sila. Pero iba kasi yung parang nanay mo. nanay, tsaka yung kung saan ka talaga Oo. nag-i-stay, mga kakoks. So, umiiyak ako, mga ganun. Tas ang hirap, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo pag iiyak siya. Pero nagpapasalamat naman ako kasi dumating siya. Oo, yun. May reason na kami para mas maging Masipag pa. Ayun. Oo, mga kakoks. So, congratulations ulit, Sabet. Sana magpakatatag kayo ni Meltong kasi ngayon ay may baby Eliam na tayo. So, kumusta naman yung tahi mo ngayon? Sa ngayon mga kakoks, yung sa labas, okay na siya, magaling na siya. Hindi ko lang alam kung yung sa loob mga kakoks. Pero minsan, kumikirot-kirot. Pero pina-stop na nung OB yung pag-take ko ng mga, ano ba yun yung antibiotic. Oo, yung mefenamic. Pero, Pina-stop na. hindi ko alam kung anong mefenamic. Kasi baka may mefenamic ata for breastfeeding, di ba? Tapos sabi niya, mag-take ka na lang pag kumikirot, pag masakit. Pero hindi naman siya masyado. Parang Kumikirot-kirot. nararamdaman ko lang pero hindi siya ganun kasakit. Alam nyo ba, na-amaze ako sa kalakasan ng katawan ni Sabet kasi, sa tibay ng katawan ni Sabet kasi, as in talaga, hindi ko, yung nagagawa niya, ngayon, sa 2 weeks na po, 2 weeks ka nang nanganak, after 2 weeks ng pagkapanganak niya ay nagagawa niyang umupo sa
Tas okay yung paglakad niya. Ay sa akin noon, hindi ko kayang maglakad ng ganon, diretso. Ngayon sa kanya, diretso. So, tignan mo naman, oh. Pero nung una mga kakuks nakayuko ako. Sobrang As in, hirap. tapos sabi nung mag straight body ka, hindi ko po kaya. Mag Mm. straight body ka, hindi ko po kaya. Sa tingin mo, sobrang hirap ng CS. Ang hirap pati. Kasi may nag-normal din yung sa kung pinagpadidehan namin kay baby. As in, pagkapanganak niya, pinunta na doon sa tabi namin. Tapos tumayo na siya. Takatabi mo pa. Oo. Parang, ano to? Sana all, ganun. Oo, sana all ka na lang tumayo talaga. na siya. Mga kakusas, pinadede na yung baby niya. So, ayun, parang naano ako kasi ang dami na niyang gatas. So, sobrang, ito nga mga kaus. So, nanay na kaming tatlo. Ako, si Sabet, si Senya, Si babae sana. si baba. Wag nyo nang asahan si babae sana, mga kakuks, ha? Wag nyo nang asahan si babae sana. So, sobrang saya. Sobrang hindi, sobrang hirap. 'Di ba? Masabing sobrang hirap. Alam niyo yung best part para sa aming tatlo, para sa akin, mga kakuks, ay yung nasi-share nila, yung na-experience nila, pare-pareho kami. Pare-pareho tayong mga babae pala yung mga na-experience. Although hindi ko nasasabihin kung ano yung mga postpartum natin dyan na na-experience. Sobrang hirap kalabanin. Kailangan bilang nanay pala, kailangan maging matatag mo. Ang dami mong, yun masasabi kong yun talaga yung pinakamahirap na trabaho. Ano? Masasabi mo ba? Oo. Hmm. Yung 2 weeks pa lang si Liang sobrang Ang hirap na? ano ba yun, parang si Inang. Parang Sa pag-gross. amaze ako kay Inang. Oo, kasi, 6 kami, mga kakuks. oo nga, no? 6 pero 5 lang kami na ngayon. Pero amaze kasi nakaya niya. Oo. Taka sabi nga din ni Inang sa amin sa amin nga noon, anak, ganito. Diba, sunod-sunod daw. Tapos may sila, may newborn sila, may toddler sila, ganon, mga kakuks. Same din sa amin yun. Kaya, sobrang hirap maging magulang, mga kakuks. Pero, sa sobrang hirap, yun naman yung yung tawag dito, mahirap siya, sobrang hirap siya, pero yung tuwa, yung saya, yung experience experience mo talaga ay napakaganda. Walang katapat na kasiyahan yung maibibigay niya sa'yo. Sa ngayon, mga kapuks, yung parang yung complete, okay na yung 3 hours na tulog. Oo. Parang, Tulog ka sapat pero na. gising ka pala, ganun. Oo. Yung unang iyak pa lang ng anak mo, yung unang ganun pa lang, maririnig mo na, gising ka na, kasi hindi ka pa natulog. ganun So, pala talaga. ganun pala talaga. So, ayun mga kakuks, congratulations kay Sabet at kay Meltong. At syempre, thank you kay Sabet kasi tinanong ko siya kanina kung gusto niya bang i-share yung journey niya. Kasi nga matagal nang hindi nakikita si Sabet sa camera, mga kakuks, dahil nga nagtrabaho siya. At kay Senyang naman, nakikita naman siya sa vlog ni Kapangil Jun, mga kakuks. So, tinanong ko si Sabet kanina kung okay lang ba sa kanya, mga kakuks. So, thank you kasi pinaunlakan mo yung pagkwento ng tawag dito, pregnancy journey at saka birth yung experience mo kung paano pinanganak si Eliam at Eliam. Eto yung nangyari nung ipinanganak ka ng mama mo. Oo. So, ayun. At maraming salamat po syempre mga kakuks na kasama namin na nagdasal sa matiwasay na pagkakapanganak kay Eliam, mga kakuks, sa safe and sound na si Sabet, ayan, pati na syempre si Eliam, si Meltong naman, ayun, sana kayanin mo din, Meltong. Laban lang. At saka gusto ko lang sabihin sa inyo,
na andito lang kami ni Kuyang Nudik sa lahat-lahat mga kahuks. So, sa hirap at ginhawa. So, we are one nga mga kahuks. Family is family. Kahit paanong mangyari, kahit gaano siguro kahirap, ay yun nga, nandito pa rin kami ng kuya nyo. So, dasal namin, syempre, kaming lahat ay maging okay lahat ng mga babies na dumarating sa family namin mga kahuks. Sana lumaki kayong may takot sa Diyos, malusog, at yung magagandang asal ay maituro namin at magabayan kami ng Panginoon na maituro nga yung mga gandang asal na kaya naming maituro sa inyo mga anak pala. Mga anak pala. So, ako na naman message mo, Sabet? Kay Eliam. Ay. So, ayun nga, anak. Balang araw, mapapanood mo naman ito. Yun yung naging journey natin. Oo, sobrang hirap, pero worth it naman lahat. Oo, mahal na mahal ka namin. So, masaya ako kasi mas may sarili na rin kayong pamilya. At, ayun nga, tingin ko magiging masaya itong pamilya namin na magiging, ayun, may mga, alam nyo ba yung feeling ng parang uhaw kami sa mga bata sa buhay namin. So, yun lang yung kwento ng journey niya mga kakuks na hindi namin in-expect na mag-CCS siya. Kung sino pa yung in-expect namin na mag-normal, siya naman yung mag-CCS. Yun nga sabi nila na ang pagbubuntis, ang bawat babae na nagbubuntis ay iba-iba, magkakaiba mga kahuks. So, yun lang mga kahuks. Maraming salamat po sa panonood nyo sa amin. At sa lahat po ng suporta nyo sa amin sa pagdarasal, sa pagdarasal ninyo sa amin na maging maipanganak namin ng maayos yung mga anak namin at yung mga nagdarasal mga kahuks para kay Athena. So ngayon siguro yun yung pinaka main na dasal namin ngayong lahat. Yung si Athena na maging maayos na po siya. Sana matapos na yung hindi pa namin alam kung kailan yung operation niya mga kahuks, pero sana ay dasal namin na matapos na at ayun nga mapagpatuloy niya na ng normal yung buhay niya ba mga kahuks, na maging makapaglaro na siya ng ng normal ba at paglaki ng mga pinsan niya ay makakalaro niya sila ng normal. So, yun lamang po mga kahuks. Maraming salamat po muli at ingat po kayo. God bless. Thank you po. Bye-bye. Hello mga mamshis. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, pinsan. Ito yung pinsan. Bye-bye, pinsan. Tina, bye-bye na pinsan. Bye-bye na pinsan. Pinsan Tina. Jel, yan mo ito yung deli tati. Bagay na babat natin. Ay. Bye-bye na, Tengay. Maganda ang panganay. Maganda din. Uy, naka naman. Bangsunod. Bunso. Okay. Bye-bye. Bye-bye na. Babay na may sa dignan. Nagawid man yan. Boyong. Boyong. Ito. Ito. Bye-bye. Netang. Basta.
Nagagabuk. Yan. Thank you. Ingat, ingat. Pagpagkal. Kamin! Neng! Kamin! Ayan na. Ingat tayo, ingat.